Dumako tayo doon sa susunod nating topic, mga bossing. Nako, masasaktan na naman po, mga kababayan, yung mga DDS, yung mga kasulid nito. Bakit? Biruin mo, mga bossing, vice ganda, no? Ini-endorso si Abalos. Oh. Attorney Leni Robredo, kahit na pinuntahan ni Inday Sara Duterte noong piyesta ni Ina ng Peña Francia, wala pa ding inendorso sa padapa si Attorney Leni Robredo, mga kababayan. Kasi gusto nilang makuha yung yung suporta. Yang sila BP Sara, ano po ang dahilan kung bakit pumunta yan sa Naga kay Attorney Leni Robredo sa bahay niya? Para makuha po ang suporta ng mga kakamping. Ito po 100%. Sasabihin ko po ito. Naniniwala po ako, imposible nilang makuha ang suporta ng kakamping. Diring-diriho ang mga kakamping diyan sa mga yan. Mga bossing. Di ba? Diring-diri po, mga kababayan. Ang mga kakamping sa mga DDS. Sino pa? Vice ganda, sinuportahan si Abalos. Si Attorney Leni Robredo, sinuportahan si Manny Pacquiao at si Abalos. O ngayon naman ho, mga bossing, eto, no? Minority Leader, Coco Pimentel. O, mga kababayan, ano sabi niya dito? News update, iniendorso ni Senate Minority Leader. O ito po mga bossing, kung ano po yung ibig sabihin ng Senate Minority Leader. Sila po yung opposition. Uulitin ko opposition. Okay? So sila Pangulong Bongbong Marcos po, mga kababayan, administrasyon. Yan yung dalawa, no? Na posisyon po sa gobyerno. Oposisyon at administrasyon. Mark, ang akala ko ba yung tropa ni Duterte ang administrasyon? Kasi sinasabi nila sila ang administrasyon. Sila ang oposisyon. No? Ang oposisyon, mga kababayan, ang gusto din po niyang mangyari sa ating bayan, no? Manalo, umangat. Maging maging progresibo. Ano ho? Ang mamamayang Pilipino ay umunlad. Yan po ang gusto din ng oposisyon, mga bossing. Parehas din po ng administrasyon. Gustong umunlad ang Pilipinas. Kaya lang, magkaiba kadalasan yung way na gusto nilang maging maging way para umunlad ang ating bansa. Pero yung tropa ni Duterte, mga bossing, puro paninira lang ho ang pinagsasasabi ng mga yun Di ba? Speaking of paninira, speaking of fake news, pag-uusapan natin, kay Inday Sara Duterte daw pala galing. Yung binabalita ni Maharlika na nakulong sa Estados Unidos ang First Lady, pag-uusapan natin. Di ba? O yung tropa ni Duterte, panay paninira lang ho yun no? Si dating Pangulong Duterte, yung 2016, diyan naman po na mayagpag ang Pogo, mga kababayan. Kaya, wag silang mag-artihan na sila ang bagong oposisyon. Ito ho, sila Kiko Pangilinan, sila Coco Pimentel, sila Bam Aquino, di ba? Franklin Drilon. Yan po yung mga talagang matagal ng oposisyon. Mark, bakit kayo bumoboto ng oposisyon? Di ba? Kagaya nila Kiko Pangilinan. Sila, kahit maigi din po yan, may check and balance, mga kababayan. Hindi lang po yung, ito gagawin ng gobyerno. Paano kung merong mga anomalya pala doon? May mag-check ho at may magbabalanse, mga bossing. At tayo naman ho, no? Kapag ang isang kumakandidato ay nakita natin ang hangarin na para po talaga sa Pilipinas, iboboto natin yang mga yan. Di po ba? At ganun din po yung mga kakamping na nangyayari po. Dati, nung eleksyon ng 2022, bardagulan talaga. Akala mo hindi na magkakaroon ng patawaran sa isa't isa.
Pero ngayon, nakita nila both sides, o nakita natin at nakita nila both sides, may mga kandidato na para sa Pilipinas talaga at hindi para sa ibang bayan. Oh. Kaya nagsasama. Di ba? Kaya masakit po to para do sa mga padapa o do sa mga kasulid dahil lalo po silang bumabagsak, mga kababayan. News update, ini-endorso ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang mga pambato ng administrasyon sa pagka-senador o ang mga kandidatong tumatakbo sa ilalim ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Naku po, ibabas na naman ng mga padapa si Coco Pimentel. Ano po? Ibabas na naman nitong mga to. Kailangan ho kasi yung mga kandidato nila yung sinusuportahan. Yung mga there is no such as West Philippine Sea o yung kayong mga basher, mamatay na kayong lahat. Di ba? Mga bossing, yung mga team pinabili ng suka o si Panort naman. Actually, hindi na nga natin dapat binabanggit si Panort, hindi naman pumapasok sa top 20 man lang. O si Panort, mga kababayan, nung panahon ni yung panahon ni nasa poder siya ni Pangulong Bongbong Marcos, eto po yung resulta nung drug test. Negatibo po ang ating Pangulo. No, kasama po ako nung nagpakuha siya ng drug test. Ngayon, ano sinisigaw ni Panort dahil napunta doon sa kampo ni dating Pangulong Duterte? Drug test na naman daw. O, di po ba? Lahat ng mga nandyan, puro pang-i-issue, puro pagbibintang, wala naman pong maipakitang ebidensya. Di ba? Walang maipakitang ebidensya. Sabi ni March 2021, Benhur Abalos, Tito Soto, Binay Lacson, iboto natin ang alyansa ng Bagong Pilipinas ni PBBM. Let's help President Bongbong Marcos succeed by electing the senators he has endorsed. Samantalang doon sa Pogo session, mga bossing, pagpapabagsak lagi kay Pangulong Bongbong Marcos ang ginagawa. Hindi ho ba nila alam na kapag ka bumagsak o hindi nagtagumpay si Pangulong Bongbong Marcos, bagsak din po ang Pilipinas? Yun ba yung gusto nila? Di po ba? Nung panahon ho nila, mga bossing, build. Ilan yung pangako na mga infrastruktura na magagawa ho? 120 plus kung hindi ako nagkakamali. Natapos na ho ang termino ni dating Pangulong Duterte. Ilan ang natapos? 12. And sabi ni Shiro Kansaki, 11 na lang daw. Kasi bumagsak yung tulay na isa. Di ba? Mga bossing, dapat pa ba tayo na bumalik doon sa panahon ng ganon yung mga nangyayari? Hindi na. Siyempre. Ito, tuloy-tuloy na tayo. Sa mga magsasaka, ang Pangulong Bongbong Marcos, merong mga itinayo na mga maliliit na magpoproseso ng ating mga bigas o ng mga palay para bumaba na po yung magiging puhunan ng mga magsasaka at unti-unting ma-achieve yung 20 pesos na bigas. Ano ginawa ng Pogo session, mga bossing? Di in-issue, binigyan ng kulay yung pagkakalabas nung 20 pesos na bigas. Kasi daw, mag-e-eleksyon kaya inilabas yan. Ginawa nila ng politika. Mag-e-eleksyon kaya yan ngayon nilabas. Pambili ng boto sa mga botante yan. Ngayon, ano ginawa? Ano sinabi? Sige po, ihihinto muna yung 20 pesos na bigas. Huling-huli naman sila sa kasinungalingan nung mga Pogo session. Si Harry Roque, pinapalabas ni Harry Roque? Hininto daw po kasi palpak yung 20 pesos na bigas. For your information, Roque, na laging buka ang bunganga, uno, inilabas yung 20 pesos na bigas. A dos, ihininto.
Kasi inisyu ni Inday Sara Duterte, pinulitika ni Inday Sara Duterte. Sino nagutom na naman? E di mga DDS. Di po ba? O ihininto pero ibabalik din pagkatapos ng eleksyon. Ibabalik sa May 13 agad-agad. Tatapusin lang yung eleksyon. So Inday Sara Duterte ganyan din ang palabas Di ba? Si BP Sara din ang palabas niya is palpak yung 20 pesos na bigas. Pinulitika nila, huminto, tapos ngayon sasabihin nila, palpak. Hindi po. Tatapusin lang po ang eleksyon. Kaya, para naman po ang ating Pangulo ay may katuwang, ayan po, no? Iboto natin yung mga magagaling dyan sa alyansa. It's in our nation's interest to support the President and ensure the success of his final 3 years in office. Dagdag ni Senator Kiko o Coco Pimentel. Kiko Pangilinan. Coco Pimentel. O di po ba? Nagtutulungan yung alyansa at yung mga kakamping hindi ho kagaya diyan sa kanila. Wala po yung mga yan. O